Sa isang subdivision sa Laguna, 3 taon na raw nilang kalbaryo ang maruming tubig na lumalabas sa kanilang gripo. Paano ba naman kasi ang tubig halos kakulay at kaamoy raw ng imburnal? Mga ma'am, sir ng water service provider, what are you doing about this po? Sa isang exclusive subdivision sa Bae, Laguna, mahigit 100 pamilya na ang dumaraing dahil sa kada bukas nila ng gripo sa kalit na clear, fresh water. Ito raw ang itsura ng tubig na dumadaloy. Grabe oh. Ang itim ah. Grabe yung tubig niyo, ma'am oh. Galing po sa metro yan. Oh my gosh! Sigaw ng mga residente, tubig na panlabat panligo po ang kailangan. Hindi change oil! Maitim at mabuhangin na nga ang tubig. Aba, may amoy pang masangsang at hindi kaaya-aya. Matatawa ka na lang sa Ines kasi eto na ba yun? Eto na yung binabayaran namin. Isa daw kami sa mga nabudol. Sa tingin ko, sa supply ng tubig nila, napakabulok ang sistema nila. Para kay Kevin na higit 1 taon nang naninirahan dito, hindi raw niya matanggap na magiging ganito ang sitwasyon gayong siya ay nasa isang private subdivision. Pinush pa rin po namin kasi ito po talaga yung pinundara namin na house and lot. Pinangawakan po namin na maayos po yung magiging tubig, maayos po yung magiging subdivision. Para magamit kahit papaano ang tubig na buwanan pa rin nilang binabayaran, si Kevin napilitang magpa-install ng water filtering system. Ito po yung water filter namin na pina-install. Magkano ginastos nyo para dito? Nasa 30,000 po. Nang buksan ni Kevin ang filter na sumasala sa dumi, surprise! Tumambad ang napakaitim na katotohanan. May amoy din po. Opo. Yung medyo malansa po na amoy na mabaho po talaga yung tubig. Hindi po used oil ang hawak ko ngayon, kundi water sample na nakuha natin mula sa mga residenteng nagrereklamo sa maitim o malagrasang kulay tubig na lumalabas sa kanilang mga gripo. Lumapit po sa atin ang mga miyembro ng Homeowners Association sa pag-asang matigil na ang kanilang kalbaryo. Ang ibang mga residente nagrereklamo na rin na may kumakati na raw sa kanilang mga balat. Posible nga kayang ito ang sanhi ng pangangati at skin irritation na nararanasan ng ilan sa kanila. Ito sa balat ko, Makati. Yung dito, medyo parang hindi ko na lang pinapansin, pinapahiran ko na lang. Ano sa tingin nyo galing sa tubig? Sa tubig talaga. Buti hindi namin ininom yung tubig, bumibili kami sa labas. Parang may mga spot-spot na puti-puti yung dito sa bato ko. Every time po na nagbubuhos, talaga pong ramdam agad po ang kati. Kasi madumi yung dumapo sa katawan mo eh. Tanging panawagan niya ng mga residente, ayusin na ang water service sa kanilang lugar. Nananawagan at nahingi na po kami ng tulong sa GMA 7. Nanawa po ito ay katapusan na po ng amin pong hinaing. Sobra na po ang 3 taon na pagtira namin dito. Para makita ang nilalaman ng tubig na araw-araw dumadampi sa kanilang balat, ipinasuri ng resibo sa isang DOH accredited testing facility ang tubig. June 29, 2026, dinala na sa kanilang laboratory ang mga sample ng tubig. Ano nga ba ang magiging resulta ng pagsusuri? Habang hinihintay ang kalalabasan ng testing, nakipag-ugnayan na rin ang resibo sa National Water Resources Board o NWRB, ang ahensya ng gobyerno na namamakala sa water service providers sa buong bansa. Ang nirereklamong water service provider ng mga residente sa Bae, Laguna, ang Prime Water. Katunayan, Mayo nitong taon, sinubukan na rin makipag-ugnayan ng NWRB sa Prime Water. Pero ayon sa ahensya, wala pa rin daw silang nakukuhang tugon hanggang ngayon. Papa-address po namin sa water service provider yung mga complaints. Eventually, wala po kaming na-receive na sagot po nila. So, ang NWRB pumunta na po sa site para mag-investigate kung ano po talaga nangyayari. July 2, kasama ang resibo, nagsagawa na ng surprise inspection ng mga technical engineer ng NWRB. Unang tinik na ng gripo ng mga pinuno ng Homeowners Association. Pagbukas, bubulwakang maitim pa rin tubig. Mga gano'ng katagal bago maging maayos ang quality ng water? More than 5 minutes po bago mag-clear po ito. So, estimate nyo sir mga ilang tiba? Mga 3-4 na timbang ganito. Nagsagawa ng chlorine test ng NWRB para makita kung disinfected o treated ba ang tubig na dumadaloy sa mga kabahayan.
Nilaglagan ho siya natin ng gamot. Usually, nag-a-appear o ma-identify natin na may chlorine siya, nag-change of color po siya. Usually, nagiging pinkish or reddish kung matapang po yung chlorine. So sa case ho natin, wala pong masyadong changes. Kasi ho, possible po na wala pong chlorine. Wala pong proper disinfection. Inilagay ito sa photometer para mabasa ang chlorine content nito. Meron po siyang nabasang 0.07. Base po sa result po, mababa po siya sa standard. Sunod na pinuntahan ng tangke ng Prime Water sa subdivision. Nakita po natin na yung facility nila, wala pong maintenance, wala rin pong pump operator po dito, nakasarado po ito. Na may facilities po sila na hindi po gumagana. Maya-maya pa, dumating ang isang nagpakilalang pump tender ng water service provider. Nabuksan po yun. Naka-open po yan siya. Wala po kayong ginalaw na. Wala naman. Sino po nagpapunta po sa inyo dito? Sila engineer din. Tumawag kanina nung mga 9. Sabi ko, hala, pakalambasan ako. Sabi ko siya, sige, unahin ko muna yung doon. Kasi just in case na may mga emergency, si PM nakipag-coordinate sa amin. Tapos nagtutulungan kami sa Titignan po muna ng office, ng management, kung anong appropriate order ang gagawin natin. With penalty po yun. So, pipenalize po natin sila. Ipapa-address po natin sa kanila yung issue na nangyari. Lalo na po water quality yung naging problem po dito. Sa pag-asang makuha ang kanilang pakayag tungkol sa problema sa tubig, personal na nagpadala ng liham ang resibo sa mga opisina ng Prime Water sa Taguig at Cavite. Nitong Biyernes, sumagot ang isang kawani ng Prime Water sa aming email. Ayon sa kanila, nilapit na nila ang hinaing sa kanilang legal team at sa kinaukulang departamento para masuri. Sa kasalukuyan, naghihintay raw sila ng gabay ukol sa pinakaangkop na hakbang na dapat gawin. Mananatiling bukas ang tanggapan ng resibo para sa kanilang magiging tugon. Ibinalita rin sa amin ng Homeowners Association ng Subdivision sa Bae, Laguna na may darating daw na engineers ng water service provider sa kanilang lugar sa July 15. July 1, lumabas na ang mga resulta ng water testing na isinagawa sa tubig na mula sa subdivision sa Bae, Laguna. Based dun sa naging result ng analysis natin, so nagkaroon tayo ng malaking heterotrophic plate count. So indikasyon ito na marami tayong nakita na mga mikrobyo dun sa tubig at maaari itong magdulot ng sakit at komplikasyon para dun sa mga consumer na gumagamit ng tubig na yun. Ang water samples nag-negative sa E. coli na nakikita sa dumi ng tao o hayop, pero nagpositibo ito sa iba pang mga uri ng coliform bacteria. Masasabi natin na hindi siya sang-ayon sa standards na nakaset dun sa regulatory agencies ng ating gobyerno. Maari itong magdulot ng sakit at mga komplikasyon para sa mga consumer. Ayon sa isang dermatologist, hindi man matutukoy kung bakit nga sa tubig kaya nagkaroon ng kondisyon sa balat ng ilang mga residente, hindi raw malayong lumala ito dahil sa kalidad ng tubig na kanilang ginagamit. Chemical irritation, allergic contact dermatitis, severe allergic reactions. Lahat yan can contribute to the findings that you are going to have later on when you are exposed to this kind of water. Pwede ka nga magkaroon ng superficial infection. It can be fungal, bacterial. Ayon sa isang infectious disease expert, may dalang panganib na natagpo ang coliform at iba pang bakterya sa tubig. Pagka significant ang amount, makaka-apekto po sa kalusugan ng tao. Diyan po mangyayari po yung, sabi ko nga po kanina, acute gastroenteritis. Napakarami pong klase po ng virus, bacteria, parasito na pwede pong maging cause ng acute gastroenteritis. Malinaw na hindi maayos ang serbisyo na dumarating sa mga residenteng matagal lang nagtitiis. Isa itong pangunahing pangailangan na ginagamit sa araw-araw. Naway maaksyonan na agad ng kumpanya ang mga reklamo at hindi lang ito isulat sa tubig. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel